Ayon sa mga ulat, may mga balitang nagsasabing posibleng magsama sina Catherine Bernardo at Donnie Pangilinan sa isang proyekto. Ang kanilang pagiging hurado sa bagong edisyon ng Pilipinas Got Talent ay itinuturing na posibleng paghahanda para sa kanilang tambalan. Samantala, si Alden Richards ay abala sa kanyang directorial project na Out of Order, isang kolaborasyon ng kanyang production company at ng Viva Films. Sa kabilang banda, ang pinakabagong serye ni Donnie Pangilinan at Bel Mariano ay hindi gaanong napag-uusapan kumpara sa kanilang mga naunang proyekto. Dahil dito, may mga espekulasyon na balak ng kanilang management na paghiwalayan ng Love Team upang bigyan sila ng pagkakataong mag-grow sa kanilang mga karera. Iba't ibang reaksyon ang lumabas mula sa mga tagahanga at netizens tungkol sa mga balitang ito. Mga reaksyon: after Kath Den, Kath Don naman. Yung pagsasama nila sa PGT, testing ground ba yun para masubok ang kanilang chemistry? Paano na si Belle? End of Don Bell era na ba? I don't worry about Belle. She's so talented not only as actress but also as a singer. Hindi naman siya mawawala ng career dahil madali siyang mag-adapt. She can also sing and act. Parang tagilid si Belle kay Catherine. Bagay naman sina Kath at Donnie. My Kath Don heart. Maybe time to experiment. May sawa factor din kasi yung mga projects nila. Sa kabila ng mga espekulasyong ito, wala pang opisyal na pahayag mula sa mga kinaukulan tungkol sa mga nabanggit na proyekto at pagbabago sa mga Love Team. Narito ang ilang mga bagay na maaari pang idagdag o bigyang diin tungkol sa balitang ito. 1. Pagbabago sa dynamics ng Love Teams. Nakikita natin na nagkakaroon ng trend sa showbiz kung saan unti-unti nang hinahayaan ng mga artista na magkaroon ng mga solo o iba-ibang project para sa personal at career growth. Ang pagbabago mula sa established Love Team patungo sa iba pang kombinasyon, Hal mula Kath Den patungong Kath Don o posibleng paghiwalay ng Don Bell, ay nagpapakita ng pagnanais ng management na ma-explore ang iba't ibang talent at chemistry ng kanilang mga artista. 2. Opinyon at reaksyon ng mga tagahanga. Iba't ibang reaksyon ang lumalabas sa social media. May mga fans na excited sa posibilidad ng bagong tambalan at nakikita ito bilang refreshing na pagbabago. Habang may iba naman na nag-aalala na baka maapektuhan ang karera ng isa sa mga dating Love Team partner tulad ni Belle. Mahalaga ring pansinin na ang ganitong klaseng mga pagbabago ay kadalasang nagdudulot ng mas maraming usapin at diskusyon na bahagi ng vibrant na kultura ng Filipino showbiz. 3. Epekto sa industriya ng telebisyon at pelikula. Kung sakaling mangyari ang eksperimento ng management na hatiin ang Love Team, maaring magkaroon ito ng long-term impact sa paraan ng pagbuo ng proyekto at paglikha ng bagong mga tambalan sa industriya. Maaring magbukas ito ng pinto para sa mas maraming innovative na proyekto kung saan ang mga artista ay bibigyan ng pagkakataong subukan ang iba't ibang roles at genre. 4. Paghintay sa opisyal na kumpirmasyon. Sa kabila ng mga tsika at espekulasyon, mahalagang tandaan na wala pang opisyal na pahayag mula sa mga nasabing artista o sa kanilang management. Kaya dapat nating hintayin ang mga klarifikasyon bago ito ganap na paniwalaan bilang katotohanan. 5. Posibleng implikasyon sa ibang proyekto. Habang si Alden Richards ay abala sa kanyang directorial project at ang kasalukuyang proyekto ni Donnie at Belle ay hindi gaanong napag-uusapan, maaring magbukas ito ng oportunidad para sa iba pang mga proyekto na magbibigay daan sa mga artista na ipakita ang kanilang versatility. Ito rin ay maaring maging hakbang para sa kanilang management na mag-diversify ng portfolio at matugunan ang iba't ibang panlasa ng manonood. Sa kabuuan, ang mga balitang ito ay nagpapakita ng patuloy na pag-evolve ng industriya ng showbiz sa Pilipinas, kung saan ang pagbabago ng mga tambalan at eksperimento sa casting ay isang paraan upang manatiling relevant at competitive ang mga artista sa harap ng mabilis na pagbabago ng panlasa ng mga manonood. Ang balitang ito ay isang malinaw na patunay kung paano nag-i-evolve ang Philippine showbiz pagdating sa love teams at career management ng mga artista. Kung totoo ang chismis na unti-unting pinaghiwalay ang Don Belle upang bigyan ng bagong tambalan si Donnie kasama si Catherine, makikita natin dito ang isang tactical na hakbang ng kanilang management para maiwasan ang stagnation ng mga artista sa isang love team. Tatlong pangunahing punto ang makikita sa balitang ito. 1. Showbiz as a business move. Hindi lang ito tungkol sa chemistry ng love teams kundi isang calculated move ng mga networks at management teams.
Ang pagsasama ni Trin at Donnie sa Pilipinas Got Talent bilang hurado ay maaring isang testing ground upang suriin ang kanilang on-screen chemistry bago sila pagsamahin sa mas malaking proyekto. Kung maganda ang feedback ng audience, maaring ito ang maging next big love team. Growth and independence ng mga artista. Hindi naman palaging nakadepende ang isang artista sa isang love team. Si Catherine, mula sa Katniel, ay napatunayan na kaya niyang magdala ng solo projects tulad ng A Very Good Girl. Si Donnie naman ay malakas sa Dawn Bell fandom, pero kung bibigyan siya ng oportunidad na lumabas sa kanyang comfort zone at makatrabaho ang isang established star tulad ni Catherine, maaring ito ang maging susi para sa mas mature at mas malawak na roles. 3. The Uncertain Fate of Dawn Bell. Dahil hindi ganun kainit ang bagong series ng Dawn Bell, posibleng sinusubukan ng management kung dapat na nga silang bigyan ng individual projects. Hindi ito nangangahulugang mawawala ang Dawn Bell, pero maaring ito ay isang paraan upang bigyan ng versatility ang dalawa. Kung magtagumpay ang Cat Dawn, posible ring subukan si Beth sa ibang tambalan. Sa huli, natural lang na may mixed reactions dito. May mga matutuwa sa bagong pairing, at may mga fans na mas gusto ang kanilang original love teams. Pero kung may isang bagay na sigurado, ito ay ang katotohanan ang showbiz ay laging nag-adjust sa kung ano ang mas tatanggapin ng audience. Dawn Project inalmahan ng Katen, Dawn Bell fans. Okay. Nagwala. Ikaw ba? Ay, hindi. Sige ako. Parang, Ikaw muna. hindi ko alam kung bakit biglang-bigla may mga ganito. Hindi ko pa mag-gets ano ba ang interest mo na talaga bang yung Carden automatic naman yun. Alam ko naman na matatagalan pa yan bago magkaroon ng partnership uli. Actually, ang Carden hindi naman talaga sila love team kasi 2 pelikula nga lang ang nagawa nila. Pero at hindi rin naman sila magsasama sa mga teleserye. If ever, sabi naman ni dati ng isa sa mga big boss ng GMA, if ever magka-coprod sila ng ABS, parang Netflix material, gano'n lang, di ba? Pero, yung Dawn Bell, parang may threat talaga na buwagin. Kaya siyempre, kung ikaw, bakit hindi pa nga masyadong umaalagwa yung Dawn Bell? Bakit kailangan mong ilayo na agad si Donnie kay Bell at ibigay kay Catherine? Ang tanong, totoo na ba tong project na to? O parang idea pa lang? Baka sinisimulan yan kasi muna doon sa Pilipinas Got Talent. Diba, pinagsama na yung dalawa. So, tinitignan-tignan na. Parang sa akin, sa dami ng pelikulang sa dami ng mga naka-line up na project ngayong taon kay Catherine, parang malabo. Malabo ito. At saka, ang hirap kasing hanapan ng kapareha ni Catherine, di ba? Kung magdo-Dawn Bell ka, parang baka naman malagay sa alanganin ng karera Doon. O kung Cat Dawn. Parang, baka naman malagay sa alanganin ng karera ni Catherine. Baka, alam mo na, di ba? Baka manega ng konti. Ewan Actually, ko lang. Kasi parang marami ko, katulad niyan, may mga, di ba yung mga Cat din, umaalma na. Tapos meron ng ayon ng Dawn Bell. So para sa akin, wag na muna kung meron man. Wag na munang i-push. Bukod sa Pilipinas Got Talent na parehas silang judge, di ba? So, doon lang siguro pwede. Pero sa ibang araw natin pag-uusapan yan kasi medyo rin yan. Hot topic din yan ngayon. Okay. Ayoko. Sa ngayon, So, wala pang space ang Cat doon sa showbiz. For now, tignan TV natin, and movie. Tignan natin sa Pilipinas Got Talent kung magkakaroon sila ng chemistry. Ay, kung magkakaroon sila ng doon. Siyempre, kung magkakaroon talk lang sila. Hindi, mali mo naman, di ba? Mali mo naman, di ba, in the middle, yung may mga banter sila na magkakatuksuhan, magpapakit itong si Donnie kay Catherine, tapos si Catherine naman, magre-react. Tingnan natin. Paano ba kung talagang type talaga ni Donnie si Catherine? Di ba even before nga, di ba? Hindi yan namamatay-matay yung issue, yung na yon. And why not naman kung type talaga ni Donnie si Catherine? Why not? Pwede naman. Pero tingnan natin, ang importante kasi magkaroon sila ng kilig muna sa maraming fans. Hindi, in real life. Magkaroon ng chemistry. In real life. Ba't kasi dito sa Pilipinas, kailangan ang halimbawa, ganyan kalaking tao, personality si Catherine, dapat yung lalaki sobrang laking personality din. Pag medyo baguhan, pag medyo wala pang napatunayan, parang hindi pa pwede. Baka maging cougar ang dating. Bakit ang taon na ba si Donnie, nakagraduate, ang tagal niya nang graduate ng college, no? Pero sa tingin pa rin, talaga ni-research ko ilang age siya. Sa tingin pa, siguro mga 3
4 years. Sa tingin kasi ng mga netizen, alam mo na, 'di ba? 27 years old si Donnie, ganon. So, February 10, 1998. 27 na ba si Donnie? Oo. Kaya nga. O ilang taon si Catherine? 30. Hindi. Kasi inaano, inisip ko, bakit ba parang malaking issue ba kung ano? Kala ko na, I thought all the while. 28 years old lang si Catherine. O kahit na, mas matanda pa rin si Catherine. Nung isang taon? Ayoko. Kaya nga, at si Donnie matagal na nakagraduate, diba? Ng Ateneo, hindi, ano ba siya? Parang international school siya. So, ganun, no, diba? Ano kasi parang... Kaya nga, ang pinagbabasihan ko, bakit kasi? Porque, si Catherine kasi ang tagal na sa showbiz. Gusto mo ba? Hindi naman, ang dami nang napatunayan. Box office, teleserye, ratings, endorsement. Ngayon, merong isang Donnie na parang bago lang, ilang taon pa lang naman talaga sa showbiz. So, hinahanapan siguro ng kailangan malaking artista. Ikaw ba gusto mo ba? In real life ba? Ako wala akong hadlang sa sa personal life ng mga artista. Kasi hindi naman natin mabibigay ang kaligayahan nila, di ba? Sa bagay, ganun talaga. Wala tayong pakialam. Kaya lang dapat mo ring alagaan yung estado mo, yung status mo na, I mean, pinaghirapan mong alagaan. Diba? Tapos sa isang maling desisyon lang, dahil pinairal mo ang puso mo or something, baka biglang... Bawal bang pairalin ng puso? Yun ang sasabihin ko sana sa'yo. Hindi naman bawal pairalin. Kaya lang, isipin mo muna, handa ka na ba? Kung sasakaling mang magkaroon ng hindi maganda sa karera mo dahil pinili mo ito, handa ka ba? Actually, aware naman si Catherine dyan. Sabi niya nga, pag nagdidesisyon siya sa buhay, hindi lang naman niya desisyon yun. Yun na ang dami niyang kinoconsider. Parang buong Pilipinas ang kinoconsider. Kaya nga, kung sakasakali man, manligaw itong si Donnie kay Catherine at tumibok ang puso ni Catherine, so mag-isip-isip muna siya, i-consider niya lahat ng mga possibility. Ngayon, kung magkakajowa siya, siguro feeling ko kung magiging kung magkakatuluyan mga cut then kun lang to senaryo lang ito Baka kami naman ng Oo nga, hindi namin pinupush siya. Pinag-uusapan lang natin to Hindi namin pinupush siya kasi kung sakasakaling magkakatuluyan itong si Catherine tsaka si Donnie halimbawa in the near future. Kasi para sa sa totoo akin, lang may possibility na magkasama kayo lagi wag na silang gumawa ng anumang project na dalawa. Okay. Maging parang pang behind na lang kung ano man ang meron sila. Tapos ituloy ni Catherine yung kanyang pagiging solo and then magkaroon siya ng collab team na iba. Parang unti-unting matatanggap na hindi na kinakailangan ni Catherine ng collab team para umalagwa pa or ma-maintain niya yung kanyang stature bilang malaking artista at saka bilang box office. Diyan ako bibilib kay sa side ni Donnie Pangilinan kung for example lang ligawan niya si Catherine at totoong buhay lang yung ligawan tapos hindi tayo masasama sa kahit anong project. Walang ganon. Hindi kita pakikinabangan. Prangkahan, di ba? Hindi kita pakikinabangan. Parang ganon. O kahit sa mga kung ano mang mga endorsements, mga people promote na product, kung kunin sila for commercial, mga ganon. So hanggang doon lang na sila lang, hindi kasama ang karera, hindi kasama ang profesyon. So yun nakakabilib. Para at least hindi rin naman masaktan yung ibang mga fans. Pero for now talaga, syempre, hindi yun ang gusto talaga ng marami. Ba't naman kasi pinagsama sila, no? Marami namang iba. Ano? Diba? Pwede naman si Joshua Garcia. Diba na produkto rin naman ng diba? Ng reality. Diba? Parang meron yatang gusto talagang i-test talaga kung kung magkiklik itong dalawang to. Kasi ang hirap talagang hanapan talaga ng leading man itong si Catherine. Bakit naman si Ate Guy nung araw na nakapartner naman yung halos lahat ng young star? Kasi, diba, can you imagine si Ate Guy? May bata pa naman sila Gabby Concepcion, no? Diba? Alfie Anido, Lloyd San Martino ba? Nakasama. Mga bata na ang gagwapo, Oo. Iba kasi ang Nora Honor kahit ano pwede mong i-partner sa kanya. Tsaka napatunayan naman na magaling siyang artista dahil bata pa lang siya, 'di ba? Na nabigyan na siya ng mga award. So yun nga, at least pwede naman pala sa dating artista, baka the same thing ang tanong, gusto mo ba talaga? Hindi ko nga sinasabi. Catherine at saka Donnie. Catherine and Donnie in real life or
Maging love Or team. love team. Huwag na love team. Kasi talaga, to be honest, pag love team, medyo na-off ako. Although, yung age pareho, pero parang masyado pang bata yung career nung isa, nung lalaki, ni Donnie. So, ibig mo sabihin, kinakailang patunayan mo na ni Donnie na meron siya. Oo naman. Na kaya niyang mag-solo, kaya niyang naman. mag-ganito, ganyan. Totoo naman yun. Okay. Masyado namang sobrang advantage naman sa part ni Donnie yung kung biglang, Kung tandem ikaw, tayo. kung ikaw ang isang babae, ano yung magugustuhan mo kay Donnie? Hindi ko naman Lahat, total package. Nakita ko siya in person. Talaga. Ang talino, ang sarap kausap, ang talino, athletic. At ang gwapo. Gwapo, gwapo naman talaga. At alam mong religyoso. Between Donnie... Sandali lang, religious. Tapos, at ngayon, nagpo-focus sa business. Di ba ito ginaguide ng parents sa negosyo? At hindi mo siya nakikitang pakalat-kalat kung saan-saan. Maganda Diba, talaga ang mga trip niya image. sa buhay. Maganda image ni Donnie, tsaka malapit sa Diyos. Mm-mm. Sa totoo lang. At maganda naman ang pinanggalingan niyang pamilya. Oh, so, Marisalak sa yung kaibigan question natin. mo lang naman yung kung ano magugustuhan ko. Oo. As ako, Eto pa. Okay. Between Alden at Donnie, sino mas bet mo? Doon, syempre ako kay Alden. Ano ka ba? Secure na ang buhay nun. So, ibig Talagang- sabihin, hindi secure ang buhay ni Donnie. Starting pa lang si Donnie. So, hindi secure pa. Hindi pa. Ayun. Marami pang kakaining Bongga talaga. Talagang dumidiretso na si Dondo. Dati hindi. Totoo naman, marami pang kakaining bigas. At Ba't kakain ng bigas si Donnie? Syempre. Pwede naman lutuin yung bigas. Oh. Muntik talaga kita talakad. Hindi, totoo. Pag Alden, secure ng future Sa ko. bagay Tsaka ko, okay na Alden. tayo, di ba? Tsaka ang kinis-kinis ng Alden, no? Yummy. Correct, lalo na ngayon, di ba?